Naisip mo ba ang tungkol sa lakas na gaganapin sa loob ng tahimik na sandali, ang katahimikan ng gabi, ang mismong postura ng iyong katawan habang nagdarasal ka? Ngayong gabi, sinisiyasat namin ang sagradong puwang sa pagitan ng iyong puso at ng banal, na ginalugad ang malalim na katotohanan tungkol sa pagdarasal habang nakahiga. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kaginhawaan, ito ay tungkol sa pag-alis ng nakatagong lakas sa kahinaan. Ang mga espiritual na labanan ay nakipaglaban sa kadiliman, at ang malalim na kapayapaan na natagpuan sa pagsuko sa presensya ng Diyos, anuman ang ating posisyon. Maglakbay tayo ng magkasama, na ginagabayan ng karunungan ng banal na kasulatan, upang maunawaan ang totoong kakanyahan ng panalangin, saan man ito mahahanap sa atin. Sinabi ni Marco, ang aking mga kaibigan, madalas nating itatali ang ating pagka-espiritual sa mahigpit na mga patakaran, sa panlabas na pagpapakita, nakakalimutan ang puso ng bagay na ito. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin, sa unang Samuel Kapitulo 16 versikulo 7, na ang Panginoon ay hindi tinitingnan ang mga bagay na tinitingnan ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na hitsura, ngunit tiningnan ng Panginoon ang puso. Ito, ngayon, isaalang-alang natin ang kapangyarihang nakatago sa loob ng katahimikan ng gabi. Gabi, aking mga kaibigan, ay hindi lamang oras para magpahinga, oras na para sa malalim na espiritual na pagtatagpo. Isipin si David, na ibinubuhos ang kanyang puso sa Diyos sa kadiliman, ang kanyang mga salmo na sumasalamin sa mga labanan ay lumaban sa loob at wala. Isaalang-alang si Jesus, ang pag-alis sa mga tahimik na lugar, madalas sa gabi, upang manalangin. Ang gabi ay nagiging isang malabo kung saan ang ating mga kalungkutan ay ipininta, isang lupain ng mga kalungkutan, ang isang kalungkutan na may kalungkutan, ang isang kalungkutan ay nagpintura, rage. Gayunpaman, huwag nating romantiko ang ginhawa. Habang ang kaginhawaan ng iyong kama ay isang regalo, ang Kawikaan Kapitulo 6 versikulo 9-11 ay nagbabala laban sa katamaran at espiritual na kapabayaan. Ang isang komportableng buhay ay maaaring mapuksa tayo sa isang estado ng espiritual na pagdulas, isang maligamgam na pananampalataya na mapanganib. Diyos, hindi pinapayagan ang kaginhawaan na maging isang espiritual na anesthesia. Gayunpaman, kahit na sa ginhawa ng iyong kama, maaari mong maiangat ang mga banal na kamay sa pagsamba. Ang kilos ng pag-angat ng iyong mga kamay, kung nakatayo man o nakahiga, ay isang malakas na kilos ng pagsuko, ng pag-asa sa biyaya ng Diyos. Ang Awit Kapitulo 63 versikulo 4 ay nagpapahayag, natuwa ako sa aking sarili sa iyong mga batas, hindi ko malilimutan ang iyong salita. Ang kasiyahan na ito, ang walang tigil na debosyon na ito, ay maaaring ipahayag kahit na nagpapahinga. Ang pag-angat ng mga kamay ay hindi nakakulong sa isang tiyak na postura, at sa wakas, ang aking mga kaibigan, pag-usapan natin ang kagyat. Kapag ang tawag sa panalangin ay lumitaw, sagutin ito kaagad. Huwag mag-antala. Ang mabilis na pagtugon ni Nehemias sa balita ng kalungkutan ni Jerusalem, ang kanyang agarang panalangin, ay nakatayo bilang isang malakas na halimbawa. Ang magnanakaw sa krus ay hindi nag-aalangan, ang kanyang kagyat na pakiusap ay sinagot sa mismong oras ng kanyang kamatayan. Ang mga halimbawang ito ay nag-highlight ng pagbabagong anyo ng agarang, taos-puso na pagdarasal. Kaya, naantig namin ang lakas ng pagdarasal sa gabi, ang mga potensyal na pitfalls ng kaginhawaan, ang kahalagahan ng postura, at ang pagkadali ng nasagot na panalangin. Ngunit masuri natin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Paano natin malilinang ang pare-pareho, taos-pusong pakikipag-ugnayan sa Diyos, lalo na sa gitna ng mga hinihingi ng pang-araw-araw na buhay? Ang isang mahalagang elemento ay ang paglikha ng isang sagradong puwang, kahit na sa loob ng mga limitasyon ng iyong tahanan. Hindi ito kailangang maging detalyado, isang tahimik na sulok, isang komportableng upuan, isang simpleng dambana, anumang bagay na biswal at mental na naghihiwalay sa iyo mula sa pang-araw-araw na kaguluhan. Ang puwang na ito ay nagiging iyong santuaryo, isang lugar kung saan maaari mong palagi ang matugunan ang banal. Isipin ito bilang isang personal na templo, isang itinalagang lugar para sa panalangin, pagmuni-muni, at pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa loob ng puwang na ito, maaari mong linangin ang isang mas malalim na pakiramdam ng paggalang at pagkakaroon. Magaan ang isang kandila, marahil. Maglaro ng ilang malambot, meditative na musika.
Anumang bagay na makakatulong sa iyo na patahimikin ang iyong isip at ituon ang iyong puso. Bukod dito, isaalang-alang ang kapangyarihan ng pag-journal ng iyong mga panalangin. Ang pagsulat ng iyong mga saloobin, ang iyong mga pagkabalisa, iyong mga kahilingan, at ang iyong mga pagpapahayag ng pasasalamat ay nagbibigay daan para sa isang mas malalim na antas ng pagsisiyasat at kamalayan sa sarili. Ito ay isang nasasalat na talaan ng iyong espiritual na paglalakbay, isang testamento sa iyong paglaki at ang iyong relasyon sa Diyos. Ang pagsusuri sa iyong mga nakaraang mga entry ay maaaring hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala na may pananaw, nagbubunyag ng mga pattern sa iyong mga panalangin, pag-highlight ng mga lugar ng paglaki, at nag-aalok ng mas malalim na pag-unawa sa gawain ng Diyos sa iyong buhay. Ang journal na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, tungkol ito sa katapatan at kahinaan. At huwag nating pansinin ang kahalagahan ng pamayanan. Ibahagi ang iyong pananampalataya, iyong mga pakikibaka, at ang iyong mga tagumpay sa mga kapwa mananampalataya. Ang isang sumusuporta sa komunidad ay maaaring mag-alok ng paghihikayat, pananagutan, at isang ibinahaging karanasan ng espiritual na paglaki. Ang bakal ay patalas ang bakal, tulad ng sabi ng kawikaan. Sa pakikisama ng mga mananampalataya, nakakahanap tayo ng lakas, ginhawa, at isang mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang ibinahaging paglalakbay na ito ay madalas na magbigay ng inspirasyon, pagganyak, at isang nabagong kahulugan ng layunin sa ating sariling buhay na panalangin. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng ibinahaging panalangin, ng pag-angat ng bawat isa sa mga oras ng pangangailangan. Sa wakas, tandaan na ang panalangin ay hindi isang pagganap. Hindi ito tungkol sa pagbigkas ng mga mahusay na parirala o pagsunod sa mga mahigpit na ritual. Ito ay tungkol sa isang tunay na koneksyon sa Diyos, isang taos-pusong pag-uusap sa iyong tagalikha. Yakapin ang iyong mga pagkadilim, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga kahinaan. Nakikita ng Diyos na lampas sa ibabaw, sa kailaliman ng iyong pagkatao. Naririnig niya ang mga bulong ng iyong puso, ang hindi sinasabing pananabik ng iyong kaluluwa. Kaya, lapitan ang panalangin na may pagpapakumbaba, katapatan, at isang taimtim na pagnanais na kumonekta sa banal. Hayaan ang iyong mga panalangin na maging isang salamin ng iyong tunay na sarili, na hindi nababagabag sa pamamagitan ng pagpapanggap o pagganap. At tandaan, kahit na sa mga tahimik na sandali, naririnig ang iyong mga dalangin. Ang pananabik ng iyong puso, gayon paman marahang ipinahayag, naabot ang mga tainga ng makapangyarihan sa lahat. Ngayon, mas malalim natin ang mga praktikal na aspeto ng paglilinang ng isang pare-pareho na buhay ng panalangin. Ang isang karaniwang balakid ay ang pakiramdam ng hindi naririnig, ng pagdarasal at pagdarasal ng walang naramdaman ang anumang tugon. Dito mahalaga ang pananampalataya at tiyaga. Tandaan, ang panalangin ay hindi isang vending machine kung saan nagpasok ka ng isang kahilingan at makatanggap ng isang agarang gantimpala. Ito ay isang pag-aalaga ng iyong relasyon sa Diyos, isang tuloy-tuloy na dialogo, isang pagpapalalim ng tiwala. Isipin ito tulad ng pag-aalaga ng isang hardin. Hindi mo inaasahan ang isang masaganang pag-aani sa magdamag, itinatanim mo ang mga buto, tubig na palagi, tinanggal ang mga abala, at matiyag ang maghintay para sa paglaki. Ang iyong mga dalangin ay ang mga buto, ang iyong pananampalataya ay ang tubig, at ang tiyaga mo ay ang pag-iwas. Minsan, ang sagot sa iyong mga panalangin ay hindi ang inaasahan mo. Ang mga paraan ng Diyos ay madalas na mas mataas kaysa sa ating mga paraan, ang kanyang mga saloobin na lampas sa ating mga iniisip. Maaaring hindi niya sagutin ang iyong mga dalangin sa paraang inaasahan mo, ngunit hindi nangangahulugang hindi kanya naririnig, o hindi siya nagtatrabaho sa iyong ngalan. Maaaring pinangungunahan kanya ng ibang landas, na sa huli ay humahantong sa higit na mga pagpapala kaysa sa naisip mo. Ang pag-aaral na makilala ang kanyang kalooban, magtiwala sa kanyang tiyempo, at tanggapin ang kanyang mga sagot kahit na mahirap sila ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay sa panalangin. Nangangailangan ito ng pagpapakumbaba, isang pagpayag na isuko ang iyong sariling mga plano sa kanyang perpektong plano. Isaalang-alang ang pagsasama ng iba't ibang anyo ng panalangin sa iyong nakagawiang. Ang pagdarasal ng intercessory, kung saan manalangin ka para sa iba, ay isang malakas na paraan upang mapalawak ang iyong pakikiramay at palalimin ang iyong koneksyon sa Diyos.
Ang pagdarasal para sa iyong pamilya, mga kaibigan, pamayanan, at maging ang iyong mga kaaway ay maaaring mapalawak ang iyong pananaw at linangin ang empatiya. Katulad nito, ang pagmumuni-muni ng panalangin, isang anyo ng tahimik na pagmumuni-muni at pagmuni-muni, ay makakatulong sa iyo na parin ang iyong isip at makinig sa banayad na patnubay ng Diyos. Eksperimento na may iba't ibang mga diskarte Lectio Divina, halimbawa, ay nagsasangkot ng dahan-daang pagbabasa at sumasalamin sa banal na kasulatan upang mahanap kung ano ang pinaka-resonate sa iyo at pinapakain ang iyong espiritu. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga pagdududa at pakikibaka sa iyong mga panalangin. Ang pagiging tunay ay susi. Ang Diyos ay hindi pinagbantaan ng iyong mga katanungan o iyong mga pagkabalisa, niyakap niya sila. Naiintindihan niya ang iyong sangkatauhan, ang iyong mga limitasyon, ang iyong mga pagkadilim. Sa katunayan, madalas sa ating kahinaan na nararanasan natin ang pinakamalalim na koneksyon sa Kanya. Ibahagi ang iyong mga takot, ang iyong mga kawalan ng katiyakan, ang iyong mga pagkabigo. Hayaan ang iyong mga panalangin na maging isang salamin na sumasalamin sa iyong tunay na sarili, warts at lahat. Ang katapatan na ito ay nagtataguyod ng isang mas malalim na antas ng lapit at tiwala sa iyong relasyon sa Diyos. Siya ay isang kanlungan sa bagyo, isang mapagkukunan ng kaginhawaan sa gitna ng kaguluhan. Sumandal sa kanyang lakas, kahit na nakakaramdam ka ng mahina. Tandaan, ang paglalakbay ng panalangin ay isang panghabambuhay na proseso, isang tuloy-tuloy na paglalahad ng iyong relasyon sa banal. Magkakaroon ng mga oras ng pagkatuyo, mga oras ng pag-aalinlangan, mga oras na naramdaman mong malayo sa Diyos. Ngunit huwag hayaang mapanghihina ka ng mga sandaling ito. Magtiyaga, patuloy na hahanapin siya, at magtiwala sa kanyang walang tigil na pag-ibig at katapatan. Palagi siyang nandyan, kahit na hindi mo maramdaman ang kanyang presensya. Siya ang pare-pareho sa gitna ng pagbabago, ang bato sa nagngangalit na dagat. Patuloy na manalangin, patuloy na naghahanap, manatiling naniniwala. At tandaan, ang iyong mga dalangin, gayunpaman hindi perpekto, ay palaging naririnig. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga praktikal na aspeto ng panalangin. Marami ang nakakakita ng kapaki-pakinabang na magtatag ng isang pare-pareho na gawain sa panalangin. Hindi ito kailangang maging mahigpit o labis na nakabalangkas, ito ay higit pa tungkol sa paglikha ng isang nakalang puwang at oras para sa pagkonekta sa Diyos. Ang ilang mga tao ay ginusto ang pagdarasal muna sa umaga, na nagtatakda ng tono para sa kanilang araw. Ang iba ay nahahanap ang tahimik ng gabi na mas kaaya-aya sa pagmuni-muni. Eksperimento upang mahanap kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo. Kahit na 5 minuto ng nakatuon na panalangin ay maaaring maging malalim na nakakaapekto. Isaalang-alang ang pagpapanatili ng isang journal ng panalangin. Maaari itong maging isang simpleng kwaderno kung saan naitala mo ang iyong mga panalangin, iyong mga saloobin, at mga tugon ng Diyos. Ang pagsulat ng iyong mga panalangin ay nakakatulong upang linawin ang iyong mga saloobin at damdamin, at ang pagsusuri sa kanila sa ibang pagkakataon ay maaaring magbunyag ng mga pattern at pananaw na maaaring hindi mo napalampas. Ito rin ay isang kahangahangang paraan upang subaybayan ang katapatan ng Diyos at makita kung paano niya sinagot ang iyong mga dalangin, kahit nasa banayad na paraan. Huwag mag-alala tungkol sa pagiging mahusay o perpektong may larawan, sumulat lamang ng matapat at bukas. Ang isa pang kapaki-pakinabang na kasanayan ay upang isama ang banal na kasulatan sa iyong oras ng panalangin. Ang pagbabasa ng isang daanan ng banal na kasulatan bago o pagkatapos ng panalangin ay maaaring magbigay ng konteksto, inspirasyon, at gabay. Payagan ang mga salita na tumagos sa iyong puso at isipan, pagninilay-nilay sa kanilang kahulugan at ilapat ang mga ito sa iyong buhay. Ang Biblia ay isang kayamanan ng karunungan, ginhawa, at paghihikayat, na nag-aalok ng isang mayamang tapestry ng mga kwento, turo, at mga pangako. Tandaan na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay. Ito rin ay tungkol sa pagpapahayag ng pasasalamat, purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, at kinikilala ang kanyang soberanya. Maglaan ng oras upang pasalamatan siya sa mga pagpapala sa iyong buhay, kapwa malaki at maliit. Kahit nasa mga mahirap na kalagayan, palaging may isang bagay na dapat magpasalamat. Ang paglilinang ng isang saloobin ng pasasalamat ay nagbubukas ng iyong puso upang matanggap ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ng higit pa.
Mag-isip tungkol sa mga tao sa iyong buhay na iyong pinapasasalamatan. Isaalang-alang ang pagsulat sa kanila ng mga individual na tala ng pasasalamat. Ang isang simpleng pagpapahayag ng pagpapahalaga ay maaaring maging isang malakas na kilos ng pag-ibig. At sa wakas, huwag mawala ng pag-asa kung hindi ka nakakaramdam ng agarang tugon sa iyong mga dalangin. Ang tiyempo ng Diyos ay madalas na naiiba sa ating sarili. Magtiwala sa kanyang perpektong plano, kahit na hindi mo ito naiintindihan. Patuloy na manalangin, magpatuloy na hanapin siya, at patuloy na magtiwala sa kanyang walang tigil na pag-ibig. Palagi siyang nakikinig, palaging nagtatrabaho sa iyong ngalan, kahit na hindi mo ito makita. Alalahanin ang talinghaga ng patuloy na byuda, patuloy na kumatok, at magbubukas ang pintuan. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay nagpapakita ng pananampalataya at tiwala sa kakayahan ng Diyos na kumilos. Ito ay isang testamento sa iyong walang tigil na paniniwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa mga praktikal na aspeto ng panalangin. Napag-usapan namin ang tungkol sa paghahanap ng tamang oras at puwang, journal, gamit ang banal na kasulatan, at pagpapahayag ng pasasalamat. Ngunit ano ang tungkol sa aktwal na nilalaman ng iyong mga panalangin? Maraming pakikibaka sa pag-alam kung ano ang sasabihin, nakakaramdam ng awkward o hindi sigurado sa kanilang sarili. Tandaan, ang Diyos ay hindi naghahanap ng mahusay na prosa, naghahanap siya ng taos-pusong puso. Magsimula sa simpleng katapatan. Sabihin sa Kanya kung ano ang nasa isip mo, kapwa ang mabuti at masama. Huwag matakot na ibahagi ang iyong mga takot, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga pagkabalisa. Kilala na niya ang mga ito, at nais niyang dalhin ang iyong mga pasanin. Mag-isip ng panalangin bilang isang pag-uusap, hindi isang monologue. Makinig para sa kanyang tugon. Hindi ito palaging isang umuusbong na tinig mula sa kalangitan, ngunit maaari itong maging isang banayad na pag-uudyok sa iyong puso, isang taludtod ng banal na kasulatan na sumasalamin ng malalim, isang biglaang kailanawan ng pag-iisip, o kahit na isang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Alamin na kilalanin ang kanyang tinig sa tahimik na sandali, ang malumanay na mga nudge, ang hindi inaasahang mga pagkakataon. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay hindi dumating sa mga dramatikong pagpapahayag ngunit sa pang-araw-araw na mga pagpapala at kumpirmasyon na nakapaligid sa atin. Gumamit tayo ng isang halimbawa. Isipin na nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon, isang alok sa trabaho, isang hamon sa relasyon, isang pag-aalala sa kalusugan. Sa halip na hilingin lamang sa Diyos ang tama na sagot, subukang ilalagay ang sitwasyon sa harap niya, ipahayag ang iyong mga takot at alalahanin, at humihingi ng karunungan at pag-unawa. Hilingin sa Kanya na ibunyag ang Kanyang kalooban para sa iyong buhay sa tiyak na sitwasyong ito. Pagkatapos, makinig, bigyang pansin ang mga saloobin at damdamin na lumitaw sa loob mo. Basahin ang mga kaugnay na mga sipi ng banal na kasulatan. Humingi ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan o mentor. Habang aktibong hinahanap mo ang kanyang gabay, makikita mo siyang ibubunyag ang kanyang landas sa iyo, hakbang-hakbang. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pagdarasal ng intercessory pagdarasal para sa iba. Ito ay isang malakas na paraan upang kumonekta sa Diyos at upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa mga nasa paligid mo. Manalangin para sa iyong pamilya, iyong mga kaibigan, iyong pamayanan, at maging ang iyong mga kaaway. Manalangin para sa kanilang mga pangangailangan, kapwa pisikal at espiritual. Manalangin para sa kanilang pagpapagaling, ang kanilang gabay, ang kanilang proteksyon. Ang pagdarasal ng intercessory ay hindi lamang pagpalain ang mga ipinagdarasal mo, ngunit pinalalalim din ito ang iyong sariling pananampalataya at espiritual na paglaki. Nakakatulong ito upang ilipat ang iyong focus palabas, malayo sa iyong sariling mga alalahanin, at maranasan ang kagalakan ng paglilingkod sa iba. Tandaan, kahit na isang simple, taos-pusong panalangin para sa isang tao ay maaaring gumawa ng malalim na pagkakaiba. Sa wakas, tandaan ang kapangyarihan ng patuloy na panalangin. Huwag sumuko kung hindi ka nakakakita ng mga agarang resulta. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa instant na kasiyahan, ito ay tungkol sa hindi matitinag na tiwala sa kabutihan at katapatan ng Diyos, kahit nasa harap ng kahirapan. Patuloy na manalangin, patuloy na hanapin siya, patuloy na magtitiwala sa kanyang pagmamahal.
Naririnig niya ang iyong mga dalangin, kahit na hindi ka nakakarinig. Nagtatrabaho siya sa iyong ngalan, kahit na hindi mo ito makita. Ang kanyang tiyempo ay perpekto, kahit na hindi ito nakahanay sa iyong mga inaasahan. Yakapin ang paglalakbay ng pananampalataya, alam na siya ay palaging kasama mo, gumagabay sa iyo, at nagmamahal sa iyo ng walang pasubali. Ngayon, suriin natin ng kaunti sa praktikal na aplikasyon ng panalangin. Napag-uusapan natin ang tungkol sa pag-uusap, pakikinig, at pagtitiyaga, ngunit paano natin talaga istruktura ang ating mga dalangin? Walang solong, tama, na paraan, ngunit ang isang kapaki-pakinabang na balangkas ay matatagpuan sa ACTS acronym, Adoration, Confession, Thanksgiving, at Supplication. Ang pagsamba ay simpleng nagpapahayag ng iyong pagmamahal at paggalang sa Diyos. Kinikilala nito ang kanyang kamahalan, ang kanyang kapangyarihan, kanyang kabutihan, ang kanyang soberanya. Hindi ito tungkol sa mabulaklak na wika, ito ay tungkol sa taos-pusong katapatan. Gumugol ng ilang oras na sumasalamin sa kanyang mga katangian, ang kanyang nilikha, ang kanyang pag-ibig sa iyo. Mag-isip tungkol sa mga awit na puno sila ng mga makapangyarihang pagpapahayag ng pagsamba. Maaari kang gumuhit ng inspirasyon mula sa kanila, o ibuhos lamang ang iyong puso sa iyong sariling mga salita. Kinikilala ng pagtatapat ang iyong mga pagkukulang at humihingi ng kapatawaran. Hindi ito tungkol sa pagwalowang sa pagkakasala, ngunit tungkol sa mapagpakumbabang pag-amin ng iyong mga pagkakamali at hinahanap ang biyaya ng paglilinis ng Diyos. Maging tiyak sa iyong pagtatapat. Huwag lang sabihin, nakasala ako. Kilalanin ang mga tukoy na lugar kung saan ka nahulog, at humingi ng kanyang kapatawaran at tulong upang malampasan ang mga kahinaan na iyon. Tandaan, ang awa ng Diyos ay walang hanggan, at laging handa siyang patawarin ang mga nagsisisi. Ang pagtatapat ay humahantong sa paglilinis at kalayaan. Ang Thanksgiving ay nagpapahayag ng pasasalamat sa lahat ng mga pagpapala sa iyong buhay, kapwa malaki at maliit. Kadalasan, nakatuon tayo sa kung ano ang kakulangan natin, kaysa sa mayroon tayo. Maglaan ng oras upang sinasadya na alista ang mga bagay na pinapasasalamatan mo ang iyong kalusugan, iyong pamilya, iyong mga kaibigan, iyong trabaho, iyong tahanan, ang kagandahan ng kalikasan, maging ang mga simpleng bagay tulad ng isang mainit na pagkain o isang maaraw na araw. Ang paglilinang ng isang saloobin ng pasasalamat ay nagbabago sa iyong pananaw at binubuksan ang iyong puso upang makatanggap ng higit pang mga pagpapala. Sa wakas, ipinakilala ng supplication ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Dito mo dinadala ang iyong mga pangangailangan, alalahanin, at kagustuhan sa harap niya. Alalahanin na lapitan nito ng may pagpapakumbaba at pananampalataya, nagtitiwala sa kanyang karunungan at kanyang perpektong tiyempo. Maging tiyak sa iyong mga kahilingan, ngunit maging bukas din sa kanyang gabay at ang kanyang hindi inaasahang mga sagot. Huwag limitahan ng Diyos sa iyong pag-unawa, maaaring magkaroon siya ng isang mas mahusay na plano kaysa sa maaari mong isipin. Ilarawan natin ito sa isang senaryo. Isipin na nahaharap ka sa mga paghihirap sa pananalapi. Gamit ang balangkas ng mga gawa, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos para sa kanyang pagkakaloob at kanyang katapatan sa buong buhay mo. Pagkatapos, maaari mong aminin ang anumang mapang-akit na gawi sa paggastos o kawalan ng tiwala sa kanyang pagkakaloob. Susunod, magpapasalamat ka sa bubong sa iyong ulo, ang pagkain sa iyong mesa, at kalusugan ng iyong pamilya. Sa wakas, gugustuhin mo, humihiling ng gabay sa pamamahala ng iyong pananalapi, para sa mga pagkakataon na madagdagan ng iyong kita, at para sa karunungan sa paggawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi. Pagkatapos ay makikinig ka para sa kanyang gabay, marahil sa pamamagitan ng isang bagong pagkakataon sa trabaho, isang kapaki-pakinabang na pag-uusap, o isang nabagong pakiramdam ng pagiging mapagkukunan. Tandaan, ang panalangin ay hindi isang magic formula para sa mga instant na resulta, ngunit isang landas sa mas malalim na pagpapalagayang loob sa Diyos at isang mapagkukunan ng lakas at gabay sa mga oras ng pangangailangan. Ito ay isang pag-uusap, isang relasyon, isang paglalakbay ng pananampalataya. Huwag matakot na maging matapat, mahina, at paulit-ulit. Naririnig ka ng Diyos. Inaalagaan ka niya, mahal ka niya. Ngayon, masuri natin ng mas malalim ang bawat elemento ng mga kilos, paggalugad ng mga potensyal na mga hadlang at kung paano malampasan ang mga ito. Ang pagsamba, habang tila prangka,
ay maaaring makaramdam ng pagpilit o walang katiyakan kung ang ating mga puso ay hindi tunay na nakikibahagi. Kung nahanap mo ang iyong sarili na nahihirapan upang tunay na sambahin ang Diyos, subukang tumuon sa mga tiyak na katangian ng kanyang pagkatao. Sa halip na isang pangkaraniwang Diyos ay mabuti, isaalang-alang ang pagpuri sa Kanya para sa Kanyang walang tigil na pag-ibig, ang Kanyang walang hanggan na awa, ang Kanyang walang hanggan na karunungan, o ang Kanyang hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Pagnilayan ng mga tiyak na pagkakataon kung saan nasaksihan mo ang Kanyang katapatan sa iyong buhay, at hayaan ang mga alaalang iyon na maggasolina sa iyong pagsamba. Basahin ang mga sipi ng banal na kasulatan na nagtatampok ng Kanyang maluwalhating kalikasan. Makinig sa pagsamba sa musika na gumalaw sa iyong puso. Ang susi ay upang ilipat ang lampas sa road ng pagbigkas at kumonekta sa lalim ng Kanyang pagkatao. Ang pagtatapat ay maaaring maging hamon, lalo na kapag nakikipag-usap sa malalim na kasalanan o kahihiyan. Maaari tayong matukso upang mabawasan ang ating mga pagkakamali, bigyang katwiran ang ating mga aksyon, o maiwasan ang pagharap sa hindi komportable na katotohanan. Tandaan, alam na ng Diyos ang ating mga puso. Ang matapat na pagtatapat ay hindi tungkol sa pagkamit ng Kanyang pabor, ito ay tungkol sa pagtanggap ng Kanyang biyaya sa paglilinis. Kung nahanap mo ang iyong sarili na nahihirapan sa isang partikular na kasalanan, humingi ng pananagutan mula sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan, miyembro ng pamilya, o tagapayo sa espiritu. Maaari silang mag-alok ng suporta, paghihikayat, at panalangin. Isaalang-alang ang pag-journal ng iyong mga saloobin at damdamin, na nagpapahintulot sa iyong sarili na ipahayag ang iyong pagsisisi at ang iyong pagnanais na baguhin. At tandaan, ang pagtatapat ay hindi isang beses na kaganapan, ito ay isang patuloy na proseso ng kamalayan sa sarili at pagsisisi. Ang Diyos ay mapagpasensya at maawain, at Siya ay naglalakad sa tabi natin sa ating paglalakbay ng pagbabagong anyo. Ang Thanksgiving, din, ay madaling mapansin sa gitna ng mga pakikibaka ng buhay. Kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap, natural na tumuon sa aming mga problema kaysa sa ating mga pagpapala. Ngunit ang paglilinang ng pasasalamat ay mahalaga para sa paglilipat ng aming pananaw at pagpapanatili ng isang positibong pananaw. Ang isang simpleng kasanayan ay upang mapanatili ang isang journal ng pasasalamat, isulat ang 3 bagay na nagpapasalamat ka sa bawat araw. Maaari itong maging anumang bagay mula sa isang maaraw na araw hanggang sa isang suportadong kaibigan, isang masarap na pagkain, o isang matagumpay na nagawa. Gawin itong isang malay-tao na ugali upang mapansin at pahalagahan ang mga magagandang bagay sa iyong buhay, kahit gaano kaliit ang kanilang tila. Ang pasasalamat ay hindi tungkol sa hindi papansin ang aming mga problema, ito ay tungkol sa pagpili na tumuon sa positibo sa gitna ng negatibo, pagkilala sa kamay ng Diyos sa ating buhay, kahit nasa mga mapaghamong oras. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pag-asa at pagiging matatag. Sa wakas, ang pagsusumamo, ang kilos ng paggawa ng mga kahilingan, ay nangangailangan ng isang mesla na balanse ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Dapat nating lapitan ang Diyos sa ating mga pangangailangan, ngunit dapat din nating isuko ang Kanyang kalooban. Mahalaga upang maiwasan ang paggawa ng mga kahilingan o inaasahan na matupad ng Diyos ang aming mga kahilingan ayon sa ating oras o pag-unawa. Sa halip, dapat nating ipakita ang ating mga hangarin na may pagpapakumbaba, nagtitiwala sa Kanyang karunungan at ang Kanyang perpektong tiyempo. Kung ang aming mga kahilingan ay hindi sinasagot sa paraang inaasahan natin, hindi nangangahulugang iniwan tayo ng Diyos. Maaaring magkaroon siya ng ibang plano, isang mas mahusay na plano, kaysa sa maaari nating isipin. Ang pag-aaral na makilala ang Kanyang patnubay, maging sa pamamagitan ng banal na kasulatan, panalangin, matalinong payo, o hindi inaasahang mga kalagayan, ay mahalaga. Ang pagsusumite ay hindi tungkol sa pagmamanipula sa Diyos, ito ay tungkol sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya, nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at ang Kanyang soberanong plano para sa ating buhay. Ito ay isang pag-uusap na itinayo sa tiwala at pananampalataya. Tandaan na makinig hanggat nagsasalita ka. Ang mga sagot ng Diyos ay maaaring hindi palaging ang inaasahan natin, ngunit palagi silang perpekto para sa ating paglaki at tunay na kabutihan. Kaya, naantig namin ang pagtatapat, pasasalamat, at pagsusumamo 3 mahahalagang haligi ng isang umuusbong na espiritual na buhay.
Ngunit paano natin ihahatid ang mga kasanayang ito sa tela ng ating pang-araw-araw na pag-iral? Hindi ito tungkol sa mahigpit na pagsunod sa isang timetable o checklist, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang postura sa puso, isang paraan ng pagiging na sumisid sa bawat aspeto ng ating buhay. Isipin ito tulad nito, ang pagtatapat ay ang paglilinis ng ulan na naghuhugas ng grime ng ating mga pagkakamali, ang thanksgiving ay ang mayabong na lupa na nagpapasaya sa ating mga puso ng may pasasalamat, at ang pagsusumamo ay ang banayad na sikat ng araw na gumagabay sa ating paglaki at nagpapaliwanag sa ating landas. Ang mga ito ay hindi nakahiwalay na mga aksyon, ngunit ang mga magkakaugnay na elemento na nagtutulungan upang lumikha ng isang masiglang espiritual na ekosistema. Magsawsaw tayo ng kaunting mas malalim sa praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Halimbawa, ang pagtatapat ay hindi lamang tungkol sa pagtatapat sa Diyos, tungkol din ito sa pagtatapat sa ating sarili. Ang pagkuha ng matapat na stock ng aming mga aksyon, pagganyak, at mga saloobin ay isang mahalagang unang hakbang. Nangangailangan ito ng kamalayan sa sarili, isang pagpayag na harapin ang aming mga anino, at isang pangako sa personal na paglaki. Ang journal, tulad ng nabanggit ko, ay maaaring maging isang malakas na tool sa prosesong ito. Ngunit hindi sapat na alista lamang ang aming mga pagkakamali, dapat nating suriin ang ugat na sanhi ng ating pag-uugali. Ano ang mga pinagbabatayan na paniniwala, takot, o kawalan ng katiyakan na nagtutulak sa atin upang kumilos sa mga paraan na salungat sa kalooban ng Diyos? Ang matapat na pagmuni-muni sa sarili ay isang paglalakbay ng pagtuklas, isang proseso ng pagbabalik sa mga layer upang maihayag ang pangunahing bahagi ng ating pagkatao. Ang Thanksgiving, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng isang sinasadyang paglipat sa pananaw. Madali itong mahuli sa buhawi ng pang-araw-araw na buhay, na nakatuon sa kung ano ang kakulangan natin kaysa sa kung ano ang mayroon tayo. Ngunit sa pamamagitan ng sinasadyang pagpili na tumuon sa ating mga pagpapala, nililinang natin ang isang saloobin ng pasasalamat na nagbabago sa ating pananaw. Hindi ito tungkol sa hindi papansin ng aming mga pakikibaka, ito ay tungkol sa pagkilala sa parehong mabuti at masama, na kinikilala na kahit sa gitna ng paghihirap, ang kabutihan ng Diyos ay nanaig. Magsanay na mapansin ang maliliit na bagay, isang mabait na salita mula sa isang estranghero, ang kagandahan ng isang paglubog ng araw, ang init ng yakap ng isang mahal sa buhay. Ang mga tila hindi gaanong kahalagahan na ito ay madalas na ang pinakamalalim na pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Isaalang-alang ang pagpapanatili ng isang journal ng pasasalamat, hindi lamang upang maitala ang iyong mga pagpapala, ngunit upang pagnilayan kung paano ipinapakita ng mga biyayang ito ang pag-ibig at pagkakaloob ng Diyos sa iyong buhay. Sa wakas, ang pagsusumamo. Ito ay kung saan dinadala natin ang ating mga pangangailangan at kagustuhan sa harap ng Diyos, ngunit hindi ito isang transactional exchange. Ito ay isang pag-uusap na binuo sa tiwala at pananampalataya. Tandaan na makinig hanggat nagsasalita ka. Maaaring makipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, isang parin, maliit na tinig, payo ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan, o kahit sa pamamagitan ng hindi inaasahang mga kalagayan. Ang pag-aaral na makilala ang kanyang patnubay ay isang mahalagang kasanayan na bubuo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni, at isang pangako sa paghahanap ng kanyang kalooban. Huwag mawala ng pag-asa kung ang iyong mga dalangin ay hindi sinasagot sa paraang inaasahan mo. Tandaan, ang plano ng Diyos ay madalas na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ang pagsusumite ay tungkol sa pagsuko sa kanyang kalooban, nagtitiwala sa kanyang perpektong tiyempo, at pinapayagan siyang hubugin ang iyong buhay ayon sa kanyang banal na layunin. Ito ay isang proseso ng pagpapalalim ng iyong relasyon sa kanya, hindi isang paraan ng pagmamanipula sa kanya upang makuha ang gusto mo. Nangangailangan ito ng pagpapakumbaba, pasensya, at walang tigil na pananampalataya. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong kalooban sa kanyang, pag-unawa na ang kanyang pag-ibig at plano para sa iyo ay mas malaki kaysa sa anumang naiisip mo. Kaya, napag-usapan namin ang tungkol sa pagsisisi, pasasalamat, at pagsusumamo ang tatlong mga haligi, kung gagawin mo, ng isang malalim na pagtupad sa espiritual na buhay. Ngunit paano natin ihahatid ang mga kasanayang ito sa tela ng ating pang-araw-araw na pag-iral? Hindi ito tungkol sa pagtabi ng isang tukoy na oras bawat araw para sa mga aktibidad na ito,
kahit na ang dedikadong oras ay tiyak na kapaki-pakinabang. Ito ay tungkol sa pagsasama ng mga ito sa ritmo ng iyong buhay, na ginagawa silang isang mahalagang bahagi ng kung sino ka. Mag-isip ng pagsisisi hindi bilang isang grand, dramatikong kaganapan, ngunit bilang isang tuloy-tuloy na proseso ng pagpipino. Ito ay tulad ng buli ng isang mahalagang bato chipeng ang layo sa mga magaspang na gilid, na inilalantad ang ningning sa loob. Ang bawat araw ay nagtatanghal ng mga pagkakataon para sa pagsusuri sa sarili. Kapag natitisod ka, tulad ng ginagawa nating lahat, huwag talunin ang iyong sarili. Sa halip, kilalanin ang pagkakamali, humingi ng kapatawaran, at matuto mula rito. Ito ang kakanyahan ng pagsisisi, isang tuloy-tuloy na pag-ikot ng pagbagsak, pagtaas, at paglapit ng malapit sa Diyos. Isaalang-alang ang pagpapanatiling isang maliit na kwaderno, hindi lamang para sa pag-journal ng iyong mga pagmumuni-muni, kundi pati na rin sa pagpansin sa mga sandaling iyon kapag naramdaman mo ang tag ng tukso o ang tibo ng pagkabigo. Pagnilayan kung ano ang nag-trigger ng mga damdaming ito, kung ano ang iyong tugon, at kung ano ang maaari mong gawin ng iba sa susunod. Ang proactive na diskarte na ito ay nagiging mga potensyal na pitfall sa mahalagang mga karanasan sa pag-aaral. Ang pasasalamat, katulad din, ay hindi isang pasibo na damdamin, ito ay isang aktibong kasanayan. Ito ay tungkol sa sinasadyang pagpili na tumuon sa positibo, kahit na napapaligiran ng negativity. Nangangailangan ito ng disiplina, isang sadyang pagsisikap na ilipat ang aming pananaw. Subukan ang ehersisyo na ito, sa pagtatapos ng bawat araw, isulat ang 3 bagay na nagpapasalamat ka. Hindi nila kailangang maging grand gestures, maaari silang maging kasing simple ng isang mainit na tasa ng tsaa, isang maaraw na hapon, o isang mabait na salita mula sa isang mahal sa buhay. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang iyong sarili na lalong nakakuha ng mga pagpapala sa iyong buhay, napansin ang maliit na mga himala na madalas na hindi napansin. Ang pagsasanay na ito ay nagtatanim ng isang pakiramdam ng kasiyahan at kagalakan, na nagpapasulong ng isang mas malalim na pagpapahalaga sa pagkakaloob at pag-ibig ng Diyos. Tandaan, hindi ito tungkol sa hindi papansin ng mga hamon, ngunit tungkol sa pagkilala sa kanila sa loob ng isang mas malawak na konteksto ng pasasalamat. Tungkol ito sa pagkilala na kahit sa gitna ng mga bagyo, palaging may isang glimmer ng ilaw, isang tanda ng pagkakaroon ng Diyos na walang tigil. At sa wakas, ang pagsusumamo. Huwag isipin ang panalangin bilang isang listahan ng pamimili na ipinakita sa isang banal na vending machine. Ito ay isang pag-uusap, isang pakikipag-isa sa banal. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso at pagbabahagi ng iyong pinakamalalim na pag-asa, takot, at hangarin sa Diyos. Ito rin ay tungkol sa pakikinig, tungkol sa paglikha ng puwang para sa Diyos na makipag-usap sa iyo. Maaaring dumating ito sa pamamagitan ng banal na kasulatan, isang biglaang pananaw, isang pag-uudyok mula sa iyong intuisyon, o kahit na sa pamamagitan ng mga salita ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan o tagapayo. Ang panalangin ay hindi isang magic formula, ito ay isang proseso ng pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos, isang paglalakbay ng tiwala at pananampalataya. Bumuo ng isang regular na kasanayan ng panalangin, kahit na ilang minuto lamang bawat araw. Maghanap ng isang tahimik na puwang kung saan maaari kang mag-isa sa Diyos, libre mula sa mga abala. At tandaan, hindi ito tungkol sa haba ng iyong mga dalangin, ngunit ang katapatan ng iyong puso. Ang pagtityaga sa panalangin ay susi. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi ka nakakakita ng mga agarang resulta. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa kanyang sariling oras at sa mga paraan na hindi natin maiintindihan. Tiwala sa kanyang plano, kahit na ang landas ay tila hindi maliwanag. Tandaan, palagi siyang kasama mo, gumagabay at sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay isang panghabambuhay na proseso ng pag-aaral, paglaki, at pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos. Yakapin ang mga hamon, ipagdiwang ang mga tagumpay, at laging alalahanin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali at walang hanggan. Ang paglalakbay na ito, ang pagpapalalim na relasyon na ito sa Diyos, ay hindi isang nag-iisa na hangarin. Ito ay isang paglalakbay na pinakamahusay na lumakad kasama ang iba. Maghanap ng isang pamayanan ng pananampalataya, isang pangkat ng mga katulad na pag-iisip na nagbabahagi ng iyong mga paniniwala at halaga. Maaari itong maging isang simbahan,
isang maliit na grupo, o kahit isang online na komunidad. Ang nakapaligid sa iyong sarili ng suporta at paghikayat sa mga tao ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay ng isang mahalagang network ng suporta sa panahon ng mapaghamong mga oras. Ang mga individual na ito ay maaaring mag-alok ng paghihikayat, pananagutan, at isang pakikinig ng tainga kung kailangan mo ito. Maaari nilang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at mag-alok ng ginhawa sa mga oras ng kalungkutan. Tandaan ang talinghaga ng binhi ng mastasa. Isang maliit na binhi na lumalaki sa isang makapangyarihang puno, na nagbibigay ng kanlungan at sustansya. Ang iyong pananampalataya, na inaalagaan sa loob ng isang pamayanan, ay katulad din na lalago at umunlad, na nagbibigay ng lakas at katatagan sa harap ng kahirapan. Isaalang-alang din ang mentorship. Maghanap ng mga individual na higit pa sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya, mga individual na maaaring mag-alok ng gabay, karunungan, at suporta. Ang mga mentor na ito ay makakatulong sa iyo na mag-navigate sa pagiging komplikado ng buhay, nag-aalok ng mahalagang pananaw at pananaw. Maaari ka nilang haminin na lumago, maghakbang sa labas ng iyong kaginhawaan zone, at yakapin ang mga bagong posibilidad. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong, ito ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ang isang matalinong mentor ay maaaring maipaliwanag ang mga bulag na lugar, makakatulong sa iyo na makilala ang mga lugar para sa pagpapabuti, at magbigay ng paghihikayat kapag nakakaramdam ka ng panghihina ng loob. Ang karunungan at karanasan ng iba ay maaaring maging napakahalaga sa iyong espiritual na paglaki. Tandaan, hindi ito isang lahi, ito ay isang marathon. Magkakaroon ng pag-aalsa, mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa pamamagitan ng lahat, alalahanin ang walang tigil na pag-ibig at suporta ng Diyos. Palagi siyang kasama mo, ginagabayan ka, pinapalakas ka, at naglalakad sa tabi mo sa bawat hakbang. Yakapin ang paglalakbay, pag-aaral mula sa iyong mga pagkakamali, pagdiriwang ng iyong mga tagumpay, at patuloy na nagsusumikap na palalimin ang iyong relasyon sa banal. Ito ay isang panghabambuhay na paglalakbay, isang tuloy-tuloy na proseso ng paglago at pagtuklas. At tandaan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi pagiging perpekto, ngunit ang pag-unlad. Bawat araw, nagsisikap na lumipat ng kaunti sa Diyos, medyo mas malapit sa taong nilikha ka niya upang maging. Ang paglalakbay na ito ay isang regalo, isang pribilehiyo, isang testamento sa hindi kapani-pani walang pag-ibig na mayroon siya para sa bawat isa sa atin. Yakapin ang paglalakbay na may bukas na armas at isang nagpapasalamat na puso. Ang mga gantimpala ay hindi mababago. Kaya, anong aspeto ng pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos ang sumasalamin sa iyo? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang abiso na iyon upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa pagbuo ng isang mas malakas na pamayanan ng pananampalataya, at sumali sa akin sa susunod na oras na masusuklian natin ang hindi kapani-pani walang paglalakbay na ito. Pagpalain ng Diyos, at ito ay si Marco, nag-sign off.